Yo, sa mga D-Wire, so product testing tayo ng binili nating Class D mini amplifier. Ito yung ating CK3002 at yung kanyang chipset amplifier yung ginamit na Class D 3PA3255. So ito yung mas improved version. So ito yung pinakang amplifier niya. Dati kasi walang fan yung dating unang lumabas sa TPA3255 na unit. Ito meron na. Tsaka mas makapal na yung kanyang heatsink. At saka 63 volts, apat yung kanyang capacitors na 1000 microfarad. So wala siyang brand, kaya generic lang to. Ayan, wala siyang brand. Hindi ko na siguro bubuksan kasi sureball naman ako na TPA3255 yung nakaload dito kahit na hindi na natin buksan to. Kasi nakagamit na tayo nito, kaya sureball ako na kahit generic lang yan, hindi branded. Kasi ano lang din naman to, yung Wushu. Lagyan mo lang ng logo na Wushu, okay na, branded na. Diba? Yan lang din yan eh. So yan, dalawang binili natin. So testing natin, dahil wala pa tayong pang processor nito, is raw file lang, tawag dito. Kumbaga full range ang magagamit nating testing dito. Pero subukan natin mag-play tayo ng filtered na song or yung bass frequency suite na lang pala. Yun ang gawin natin. So, nalimutan ko pala pakita sa inyo yung technical specs niya, no, na iba pa. So, itong amplifier nito is may power to na 300 watts per channel. So, 2 channel yan na pwedeng gawing mono. Meaning, pwede siyang pagsamahin dalawang power niya para magkameron ng output na 600 watts at 2 ohms yata yung pinaka minimum load niya no? Para mailabas yung tunay na power niya. So nasaan ba yung saan na ba? Yun na 2 ohms 600 watts kung may pipid natin ng 50 volts. Pero kung ako sa inyo, hindi ko ipipid na 50 volts. So, at least mga 48 volts lang o 46 para hindi ganun ka, tawag dito? Hindi ko man nalimutan yung term. Hindi ganun ka, basta. Yun na yun, kung ano naman yun. Tapos, testing na natin. Gamit tayo ng, ayun, yung gagamitin natin battery, 12 volts lang. Pinadaan na lang natin dito sa DC to DC boost converter para makakuha tayo ng 46 volts lang yung feed natin. Ayaw ko ito sa 48 or 50 kasi nga baka magpwersa masyadong amplifier. Yung pala pero meron pa isang term, hindi ko lang magets. So paano siya maging mono, may dalawang dip switch dyan. Yung one dip switch, i-on mo to para maging mono na yung output. So yung dalawang channel na output, ayan, dalawang channel output nito, pagsasamahin mo positive to positive, negative to negative, papunta sa woofer. Pero kung dual voice coil yung amplifier mo, I suggest ko na lang tig-isang tig-isang channel na lang, kasi ang nakalagay din naman dito ay kung sa stereo. Ayan, sa stereo 300 watts din naman sa 3 ohms load, pinakababa 4 ohms load halimbawa, okay na yun para hindi ganun ka mag-produce ng heat, para mas safe ang amplifier nya. Kasi kalimitin kapag nakamono, talagang nagluluto ng malakas na init kahit sa lahat ng amplifier na pang car amplifier. So testing natin. Ayan, nakaload na siya actually. Ayan. Wala pa tayong processor na magka-cut sa ating bus. So, subukan muna natin kada channel muna o isang single channel muna dito sa ating Pioneer. So, wala kasi tayong box Ayan, hindi talaga tayo makapag-test ng maganda-gandang bus. So, isang channel lang muna. So, ito pala yung ni-repair natin na Pioneer na nawala yung pigtail dahil kinain ng taga. So play tayo ng music na frequency suite lang para walang copyright talaga. Ayan.
Iangat ko na lang at kasi sure ball ako na maglilikot to eh. Teka, play tayo ng music. Ayan na nga. Ayan na, isang voice coil pa lang yung gamit natin dito sa Pioneer natin ha. 400 watts pala yung ating Pioneer, so single voice coil lang yung gamit natin. Kaya ayun lang siya. Naglo-looping lang yung sounds natin kasi 10 seconds lang eh, kaya parang may tumitigil at tumatalan. Ayan o. Nakapawag na ba yung volume ko? Okay, todo na. Wala lang tayong processor kasi kaya hindi pa natin mapabass boost. Okay. So subukan natin yung imamono natin. Pagsasamahin natin yung dalawang output papunta dito, or tigisa na lang, tigisa sa voice coil na lang. Teka lang, hanap pa tayo ng ibang wire. So yung mga wires, nakakabit na natin yung dalawang output terminal ng ating amplifier papunta dito sa ating dual voice coil na Pioneer. So parang na rin siyang nakamono kasi pares lang naman ang output na power eh, di ba? So yan, play tayo ulit ng music. Puno natin. Ay, grabe. Lakas talaga ng amplifier ito. Ayun, tuwang-tuwa. So, partita, wala pa tayong wala pa tayong processor para mas malinis yung output ng bus, para mas ma-enhance pa. Sige, play tayo ng music na hindi tayo makaka-copyright. Okay, play na yun ng may music na may boses na iba, hindi lang bass. Ayos, panalo talaga tong amplifier na to. Nakakatawa, kaliit-liit lang niya, So parang kasing laki lang din niya yung Stetson, na 300 watts. Ay, mas maliit pa pala yung Stetson, pero para lang siguro sila ng lakas. Para silang 300 watts din eh. Kung familiar kayo sa brand na Stetson, yung maliit na amplifier na transparent yung ibabaw, na parang crossover lang yata ang laki. So parang ganito lang din siya. So maraming salamat sa patuloy yung pagtutok at sa mga bagong viewers, please subscribe and paklik na rin ng bell button para maging updated kayo sa aking mga binag-vlog. So salamat sa patuloy yung pagtutok.